kapatid, ay dadako na tayo sa ating challenging part ng ating pong service or worship service. So ito po ang mensahe mula po sa ating Panginoon. And now, magpapatuloy po tayo sa aklat po ng Philippians. So ito po yung karugtong ng ating series or message po 2 weeks ago. So from Philippians chapter 1, verses 12 to 26. So ito po yung passage na atin pong pag-aaralan. Philippians chapter 1, verses 12 to 26. Sige po, tayo po ay tumayo muli para po sa pagbasa. At pagkatapos tayo po ay mananalangin. Sa aklat po ng Filipos, Kabanata 1, talata 12 hanggang 26, I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. And most of the brothers, having become confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition, not sincerely, but thinking to afflict me in my imprisonment. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Yes, and I will rejoice, for I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance, as it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed. But that with full courage now, as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me, yet which I shall choose I cannot tell. I am hard-pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. But to remain in the flesh is more necessary on your account. Verse 25, convinced of this, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith, so that in me you may have ample cause to glory in Christ Jesus because of my coming to you again. Sa Diyos po ang kapurihan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po muli sa umagang ito. Kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon, at sa pakikinig po namin ay patuloy po kaming lumalapit sa inyo pong paanan at pakalinisin niyo po, O Panginoon, ang aming pong mga puso at itaban niyo po ang aming pong mga isipan, ang aming pong mga motibo sa aming pong pakikinig ng inyong pong salita. Itrato po namin inyong salita ang aming pong mapapakinggan. May paggalang at nang may pagsunod, Panginoon. At patuloy po na matapat naming paglingkuran, ikaw o Diyos, sa pamamagitan po ng mensaheng ito. At patuloy lamang ng lahat ng ito ay magbigay po ng kapurihan sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang umagang ito, ang mga tagapakinig at ang inyo pong tagapagsalita ay gamitin niyo po lamang instrumento, bantayan niyo po ang labi, ang puso at isip ng inyo pong gagamiting tagapagsalita. Ikaw po ang maitaas lamang, Panginoon. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Ang paglilingkod po sa Panginoon, ang tinatawag po nating noblest service. So, siguro, nung tayo po hindi pa nakakilala sa Panginoon is, ang paglingkuran natin ang kapwa, ang paglingkuran natin ang kapwa-tao natin, ang tinatawag nating noblest service. So, let's say, kung tayo po ay engaged sa public service, engaged tayo sa mga organizations na ang purpose ay tumulong sa mga nangangailangan, magpakain, mag-conduct ng mga missions, medical mission or dental mission, kung tayo isang professional. So, maybe, ang label po natin sa mga ganitong bagay is these are the noblest or among the noblest tasks or performances na ating ginagawa sa buhay bilang isang tao. Kaya nga, bilang isang tao, makikita natin that yung kanyang pinaka
minimithing mangyari sa kanyang buhay ay ma-achieve niya yung kanyang pangarap, ma-achieve niya yung kanyang dream na maging. So, na maging isang professional, maging isang, let's say, kung siya'y piloto, sabi nga, gusto niya maging piloto, gusto niya maging doktor, kung gusto niya maging abogado. Pero, sa usapin ng pagiging isang mananampalataya, sa usapin ng isang pagiging Kristiyano, so hindi natin mayahalintulad, hindi po natin mayahambing kung ano man yung propesyon na meron po tayo sa propesyon na meron po ang isang Kristiyano. So ito nga po yung tinatawag po nating servant of Christ o ang pagiging isang slave of Christ. So kung paano po ipinakilala ni Apostol Pablo ang kanyang sarili, sabi po dito sa verse 1 Philippians chapter 1, Paul and Timothy, servants of Christ Jesus. So sa ibang translation po, makikita natin, bond servant. So alam niyo po, yung salitang bond servant ay napakabigat na terminolohiya. Ito po isang mabigat na salita, lalo na kung ang tinutukoy dito ay yung nagpapakilala. Okay? Because pag sinabi pong bond servant, it means that you have no right. Ano po, wala kang right na tumanggi, wala kang right na umopose sa ipinapagawa sa iyo ng iyong master. Kasi ang ginamit po kasi ito doon sa Roman slavery. Ano po? So yung tinatawag po nating Roman slavery is, meron po kasing slave market before na ang trato ho nila sa alipin is pag-aari. At kapag pag-aari ka, lahat ng ipapagawa sa iyo gagawin mo. So parang halimbawa, meron kang biniling appliances, or appliance. So nasa sa iyo kung pagaganahin mo siya, nasa sa iyo din kung papatayin mo siya. 'Di ba? So ganun din po yung slave noon. Nasa sa may-ari kung kailan siya magtatrabaho, hanggang anong oras siya magtatrabaho, at kung gustong mamatay, sabi nga, kung gusto nang patigilin, patitigilin. Kung gusto nang, sabi nga, kahit anong gusto nung master, pwede niyang gawin doon sa kanyang slave. So ito po yung term na kung saan coined yun pong yung bondservant. So doon po halaw po yung word na bondservant na sinabi po ni Apostle Paul na kung ano ang nais ng Panginoong Jesus na ipagawa sa akin, kaya mamatay man ako dito o manatili akong buhay, mangyari ang kalooban ng Panginoon. So yun po yung makikita natin sa buhay po ni Apostle Paul bilang isang alipin or bondservant. Kaya yung ating pong theme is the joy of the evangelist o ang kaligayahan ng isang ibanghilista. So alam niyo po, sa atin, pag sinabi po nating kaligayahan, it's some kind of happening. Sabi nga, para masabi nating ito ay masaya, ito ay nakakapagbigay ng katuwaan sa atin. But here, paano natin i-reconcile na ang isang bondservant ay maligayang nagpapaalipin? Di po ba? Parang ang hirap isipin, ang hirap hagilapin sa isip natin na ikaw na nagpapaalipin sa iyong Panginoon ay maligaya. Kaya ito yung hiwaga na makikita natin doon sa pagiging alipin ni Apostle Paul. Na kahit siya ay nabilanggo dahil sa kanyang pangangaral ng mabuting balita, na kahit siya ay nabilanggo para sa Panginoong Jesus, siya'y maligaya. Siya'y masaya. Di po ba? Kaya sa buhay natin, mga kapatid, hindi man kasing bigat at kasing seryoso po nung pinagdaanan ni Paul ang ating buhay pananampalataya, tayo po ba'y maligaya? Tayo ba'y masaya sa Panginoon? Diba? So ngayon po, araw ng Panginoon, araw ng pagsamba. So tayo masaya na dumadalo, tayo po'y masaya na pumapasok sa bahay panambahang ito. Hindi yung pagpapasok po tayo, may nangyari sa bahay na hindi maganda, kaya nakikita sa ating expression, yung ating, sabi nga, naku, may nangyari. But pagpasok pa lang natin sa bahay panambahan, masaya tayo. Kasi nandito ang Panginoon. Di ba? Nandito po ang Panginoon. Kakatagpuin ko ang Panginoon, kasama ko ang aking kapatid sa Panginoon. Kaya 4 na katotohanan po ang ating matutunghayan. So natunghayan na po natin ang unang 2. At ang purpose po ng ating mensahe is upang maunawaan natin at matutunan po natin ang mga mahalagang bagay
kung papaano tayo mangangaral at papaano natin gagawin ang lahat ng bagay ng masaya sa paglilingkod sa Panginoon. So how to evangelize and serve joyfully in Christ sa Panginoon. So our first 2 points, ito po yung ating nakaraan po. Sa verse 12, so makita po natin that I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. So sabi po ni Paul, that kung ano ang nangyari sa akin ngayon. So presently, nung panahon po nung isinulat po ang aklat ng Filipos, si Apostol Pablo po ay nakakulong. So siya po ay nasa Rome. Ano po? At sinabi po niya sa mga taga-Filipos na ang aking pagkakabilanggo ngayon, so ang aking present situation, has really served to advance the gospel. So, isa sa mga kaligayahan o katuwaan ng isang alipin ng Panginoong Hesus is the progress of the gospel. So that is our first point. The progress of the gospel first through our circumstances. So, kagipitan, karamdaman, kahirapan, and everything sa buhay natin, basta tayo naglilingkod sa Panginoon, ito ay instrumento upang may pagpatuloy natin ang pangangaral ng mabuting balita. Okay? So that is the first. Through our circumstances. He is looking every circumstance in his life as God's opportunity to advance the gospel. Hindi niya tinitreat or tinatrato ang bawat pangyayari sa buhay niya na balakid at excuse para hindi siya makapaglingkod sa Diyos, para hindi siya makadalo, para hindi siya makapanalangin, para hindi siya makapagbasa ng salita ng Diyos, para hindi siya makapag-share ng gospel. But instead, it is God's opportunity. That's why in James chapter 1, ano pong sabi doon? Count it all joy. So when you fall into various trials, various circumstances sa buhay natin, let us count it all joy. Pwedeng adversity, pwedeng prosperity, positive, negative, count it all joy or with joy. Knowing, so ang sabi doon sa kasunod, na ito po ay magtuturo sa atin na maging mapagtiis. So it brings forth perseverance. So meron pong benefit ang mga circumstances sa buhay. Kahit ito po ay negatibo para sa atin. And the aftermath, so kaya po natutuwa si Paul, so sabi niya, in verse 13, so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. And most of the brothers, having become confident in the Lord, by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear. So ano ang naging bunga ng pagkakapiit o pagkakakulong ni Apostol Pablo? Mas lumaganap ang mabuting balita. Sa pamamagitan ng mga Kristiyano, sabi dito, ng mga mananampalataya, they were bold, they became confident, they spoke the word confidently and courageously without fear. Walang takot na nangaral ng salita. Kaya ganoon na lang ang tuwa ni Apostol Pablo. So ito rin po ang magandang mentalidad na mangyayari po dito sa atin. Hindi po nakasalalay sa isang tao lang ang kahinatnan po ng ating gawain. Ito po ay obligasyon ng bawat isa. Kung maaaring halimbawa, isa po sa atin ay let's say hindi natin nakasama sa church, hindi natin nakasama sa pag-attend. Sa kadahilan ng merong mabigat na problema, may pinagdaanan. It doesn't mean na ang purpose po na may pangaral natin ang mabuting balita ay mahamper. Ibig sabihin ay mapipigilan o mapapabagal yung ating purpose, but instead, sa pamamagitan ng pangyayaring ito, so we are burdened na tulungan siya at sa pagtulong natin ito, may pagpapatuloy pa rin natin yung ating purpose. Right? May pagpapatuloy pa rin natin yung ating misyon na ipangaral po ang salita ng kaligtasan because maaaring ito po, sabi nga, itong karanasang ito, ang gamitin ng Panginoon sa darating na panahon
kung paano mo may papakilala si Kristo. Na paano mo napagtagumpayan at nalampasan ang pagsubok na yan dahil ikaw ay nanatiling naglilingkod sa Diyos at nagtiwala sa Kanya, nalampasan mo ito. So, sabi nga ito ay magiging instrumento upang may bahagi din po natin ang salita ng Panginoon sa mga taong maaaring makaranas din ng kalintulad ng pinagdaanan po natin. Kaya sabi dyan, first, una sa lahat, ang ating kagalakan po na nagpapaalipin sa Panginoon ay ang pagpapatuloy na may pangaral ng mabuting balita kahit sa pamamagitan ng mga pagsubok. Amen? Amen. So first, the progress of the gospel. Next is the proclamation of Christ from verse 15 to 18. Makikita po natin na even though meron pong mga taong nangangaral ng totoong mabuting balita at hindi ho angkop ang kanilang motibo, at meron din pong nangangaral ng mabuting balita na totoo at tama ang kanyang motibo, so ito po yung ibig sabihin ni Paul. Hindi po ibig sabihin ni Paul dito that these people who preach Christ from envy and rivalry were preaching a different gospel. But ito po ay nangangaral din ng totoong mabuting balita pero hindi tama ang kanyang motibo. Kasi sila, sabi dito, they are preachers with wrong motives. So, mali ang kanilang motibo. They were preaching with, sabi dito, or from envy and rivalry. So, nangangaral sila ng totoong mabuting balita pero ang motibo nila ay parang nakikipagtagisan. Nakikipagkompetensya kay Paul. So, meron silang envy kay Paul. Kasi si Paul, very eloquent pagdating sa pananalita. So, meron siyang sariling style kung paanong mag-speak or mag-present ng mabuting balita. Siguro, itong mga taong ito, talagang nandun yung kanilang inggit. And hindi lang po ito inggit, kundi this is an evil kind of jealousy. Kasi ang ibig sabihin dito ng envy is, sana wala si Pablo kung anong meron siya. Yun po yung mindset nila. Kaya nagpapakitang gilas sila sa pangangaral na mabuting balita rin, na totoong mabuting balita. Kaya they are preachers with wrong motives and they are preachers with selfish ambition. So, for self-promotion, they were they were sharing the gospel for self-promotion, okay? Para may taas nilang sarili nila at siraan si Paul. Pero nangangaral. So, ito ay isang realidad na nangyayari po sa iglesia. Pero hindi po ito tiningnan ni Paul sa negatibo. So, tiningnan niya ito sa perspektibo ng Diyos. At sa perspektibo ng Panginoon, sabi dito, Christ is proclaimed, and in that, I rejoice. So, hanggat ang Panginoong Hesus ay naipapangaral, hanggat ang Panginoong Hesus ay naipoproklama, sabi dito, kahit itong mga taong ito ay may, sabi nga, masama ang kanilang tingin sa kanilang kapwa manggagawa o sa kanilang kapwa nangangaral, ikinagagalak pa rin ni Apostol Pablo. Di po ba? So yun po yung ikalawa. So the proclamation of Christ. So not only through faithful preachers who have right motives and selfless love, but even through the unfaithful. Sa pamamagitan po ng kanilang pangangaral, hanggat na ipapangaral po ang Panginoong Hesus. An evangelist of Christ rejoices if the message being preached is right. Hanggat ang mensaheng na ipapangaral ay tama, kagalakan po iyan ng isang lingkod ng Panginoon. That's why joy is stirred up in the proclamation of God's truth, whatever the circumstances are. So, alam niyo po, number one, ang unang circumstance ni Paul is nasa kulungan. Number two, ang isa pang pinagdadaanan po ni Paul dito is may mga tao na inggit sa kanya. May mga taong hindi siya kasundo. Pero, ang sabi niya, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Ako'y nagagalak pa rin. Kahit may number one, kahit may number two, o kung sa atin man, kahit may number 3, tayo nagagalak sa Panginoon. As long as Christ is proclaimed. Amen?
So ito po ang ating pangalawa. So whether Christ is proclaimed through your words or your works of service, you should be joyful. Magalak po tayo mga kapatid. Ikaw ay ginagamit ng Panginoon upang isakatuparan ang kanyang Great Commission. So kahit ito ay personal na problema, kahit ito po ay pinansyal na problema, kahit ito po ay sa negosyo, kahit ito po ay sa pamilya, still, ito po ay gagamitin ng Panginoon upang ikaw ay maging lingkod niya sa maraming aspeto at sa maraming kaparaanan. At hindi lamang po yan. So meron pa po tayong dalawang katotohanang matutunghayan sa umagang ito. So from verse 19, ano pong sabi ni Paul? So mula po dito sa verse 18, basahin ko po muli. Sabi dyan, "What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Yes, and I will rejoice." So, inuulit niya. May emphasis, di po ba? Pag sinabing, I rejoice, yes, and I will rejoice. So, kaya po itong Philippians is isang aklat na talagang sa paningin ng tao at sa panukat ng tao, imposible. Pero dahil siya'y nakakilala sa Panginoon, ito'y naging posible. Dahil sa gitna ng kanyang kahirapan at ng kanyang pagkakapiit at ng mga taong nangiinggit sa kanya, siya'y patuloy pa rin nagagalak sapagkat ang kagalakan niya ay nasa Panginoon. Kaya sabi niya dito sa Philippians 4, rejoice in the Lord. Right? Rejoice in the Lord always. So hindi lang niya sinabi na ang kanyang kagalakan ay nasa Panginoon, kundi yung dalas, how frequent na siya'y nagagalak. Sabi niya, always. Although this is a command, but sa pahagi po ni Paul, ito'y kanyang isinasabuhay. So, our third, so ang ating pangatlo po is the praise of my Lord. O ang kapurihan o karangalan ng aking master. Sapagkat si Paul, ipinakilala niya ang kanyang sarili na isang alipin, isang lingkod. So dito po makikita natin na ang kapurihan, ang karangalan ng kanyang Panginoon ay kanyang kagalakan. Hindi lang yung honor niya bilang isang alipin, kundi yung honor ng kanyang Panginoon, yung honor ng kanyang master, ang kanyang kagalakan. So in verse 19, mababasa po natin, yes, and I will rejoice, for I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance. So, ang unang dahilan kung kaya't siya'y nagagalak para sa kapurihan ng Diyos, ng kanyang Panginoon, is nandun po yung provision. Nandun po yung provision mula sa Panginoon, ng kanyang master. First, sa pamamagitan ng panalangin ng church. Kaya mahalaga po ang panalangin ng church sa mga lingkod ng Panginoon. Kalakasan po ng mga lingkod ng Diyos ang panalangin ng church. Mas maganda hong ma-identify ang church na naglalagablab sa panalangin kumpara sa isang church na naglalagablab sa kasalanan. Di po ba? So meron pong church sa Revelation na kung saan talagang sila po ay kilala na manufacturer ng mga masasamang gawa. Kaya sila po ay kinondem ng Panginoon at nandun pa rin ang imbitasyon na sila'y magsisi, otherwise mapapahamak po sila. But by the grace of God, nandito pa rin ang paalala na tayo po ay maging tapat para sa Kanya. So, first, third, the praise of my Lord. So, ang sabi niya, for I know that through your prayers and the help of the Spirit, not only through the prayers of the church, but also through the Holy Spirit, the provision of the Holy Spirit. Kaya sabi niya, this will turn out for my deliverance. So bakit po niya sinabing that this will turn out for my deliverance? Because the mindset ng isang alipin ng Panginoon, these are just temporary. These are just for a season. Time will come, ako'y mawawala din dito. Makakawala din ako dito. Kaya sabi niya,
this will turn out for my deliverance. Katulad din po ng kaisipan ni Job. Kung nabasa po natin ang Book of Job, so meron pong talata doon na nagsasabing, darating din ang aking salvation, sabi ni Job. Salvation from the afflictions. Okay? Deliverance from the afflictions. Dahil alam ni Job na wala siyang kasalanan. Na siya'y nahihirapan, siya'y nakakaranas po ng affliction, it's not because of God's punishment. Hindi bilang kaparusahan ng Diyos. Dahil alam niyang siya'y walang kasalanan. Bagamat siya'y isang makasalanan, kinikilala niya yon, pero hindi niya tinitingnan ang mga kahirapan niya bilang parusa ng Panginoon sa kanya. Hindi katulad ng kanyang mga kaibigan na ito yung paratang sa kanya. Di po ba? Kaya ang sabi ni Job, darating din ang panahon na ako'y makakaalis dito. Okay? Deliverance from the afflictions. Kaya, later, sabi nga, dun sa pahuling bahagi ng Job, ano pong nangyari kay Job? So, pinagpala pa siya ng Panginoon ng makadalawa. Di ba? Doubled. Sabi nga, yung nawala sa kanya before, ay dobleng ibinalik ng Panginoon sa kanya. So, mga kapatid, kung ganun po ang magiging mentalidad po natin habang tayo po ay nasa gitna ng mga circumstances na ito. So, katulad po ng sinabi ni Paul, someday, time will come, my day of deliverance, sabi nga, ay darating. So, this will turn out for my deliverance. So, kasi yung deliverance po dito, in other words, is salvation. Pero hindi po ibig sabihin na salvation, sabi nga, ang implied po dito is yung salvation natin from sin. Kundi maaaring ito din po ay salvation from imprisonment, maaaring salvation from affliction, salvation from sa isang particular na pangyayari. Kaya ito po yung context, makikita natin na yung deliverance na tinutukoy po dito ni Paul is maaaring tungkol sa kanyang pagkabilanggo or tungkol din sa kanyang kaligtasan. Maaari kasi na ito ang paraan ng Panginoon para siya'y umuwi na. Pero later on, makikita natin na hindi pa pala. Gagamitin pa siya ng Panginoon para sa mga taga-Filipos. So served as an addition to Paul's joy was the church's prayers and the Spirit's provision. Knowing that the Holy Spirit is with us, providing, sabi nga, for our needs, and the church prays for us. Sino tayo para hindi matuwa? Dahil ito ay mula sa Panginoon, mula sa ating Master. That's why the praise of my Lord, having confidence to the gospel, his imprisonment will turn out for his deliverance. And he firmly believes that his imprisonment was not God's punishment for sin, but for good. Ito'y para sa kanyang ikabubuti. Romans 8 verse 28. To those who are called, to those who love God, He works all things together for good. Amen? So lahat ng bagay, whether good or bad, sa ating mata, according to His purpose, it's for our good. Hindi ho naghangad ng Diyos ng ikasasama ng kanyang creation o ng kanyang mga anak, sapagkat siya'y Diyos na mabuti. Kaya lahat ng bagay na nangyayari sa atin, yamang tayo nasa Panginoon, yan ay para sa ating ikabubuti. Para tayo tumibay, para tayo tumatag, para tayo maging tapat at maging masigasig na maglingkod sa Kanya. Magpaalipin sa Kanya. So bilang subpoints po natin, Christ's praise in our body is our joy. So sa papaanong paraan po, mabibigyan natin ng karangalan ng ating Panginoon, ng ating Master. First, ano po sabi ni Paul sa verse 20? As it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage, now, as always, Christ will be honored in my body. So ito po ang mindset ni Paul, that Christ will be honored in my body, whether by life or by death. So una, Christ's praise in our body is our joy. So through its instrumentality. Ano pong instrumento?
ng kagalakan sa pagpupuri natin o kapurihan ng ating Master, ng Panginoon, ang ating katawan. Hindi ho yung isip lang natin ang may paa. Ano ho? Hindi ho yung puso natin ay may paa. Tayo ho mismo ang katawang ito. Bawat bahagi nito ay gagamitin po ng Panginoon. Instrumento ho ng Panginoon upang mapaglingkuran po natin siya. And knowing that we were bought at a price in 1 Corinthians chapter 6, pinapaalala po ito sa atin, pinapaalala po na tayo po ay maging kasangkapan, ang katawan natin ay maging kasangkapan ng kanyang kaluwalhatian. Amen? Hindi ho lamang ang ating isip. Sabi nga, ang gusto natin ay magpuri sa Panginoon, ang gusto natin umawit sa Panginoon, ang gusto natin dumalo sa gawain ng Panginoon. Ang katawan kaya natin. Knowing na ang katawang ito'y mahina, knowing na ang katawang ito'y maraming katamaran. Pagising pa lang sa umaga para manalangin at magbasa ng Biblia. The flesh is weak. Right? So, paano? Paano natin mafe-feel yung joy ng pagiging alipin ni Kristo? Kung sa katawan natin mismo tayo ay alipin. Alipin tayo ng ating kahinaan. Alipin tayo ng ating katawan. Kung ang gusto pa ng ating katawan ay humiga, sabi nga, makailang beses nang tumunog ang alarma ng ating mga cellphone. Panay ang snooze. 5 minutes. 10 minutes. Naalala ko yung isang parang comic strip or meme, na may picture ho doon. Sabi nga, nag-set siya ng alarm ng alas 5, tapos papasok siya ng alas 7. So, panay ang snooze niya. Pagpatak na ng 6:30, so saka siya magmamadali. Magpapandala siya ng pagligo, ng pagbibihis, ng pagkain. So, hindi yung tama, So, sa paglilingkod natin sa Diyos, kailangan masimulan po sa disiplina. Amen? Amen. Yan po ang isang salita na hirap tayong lahat. Disiplina. How can we do all things for the gospel if we are not a disciplined servant? Paano tayo hindi magiging useful, faithful sa Panginoon kung ang disiplina ay malayo sa atin? Lalo na sa henerasyong ito. Diba? Mas maganda ho, nasimulan na natin na disiplinahin ang ating sarili, supilin ang kahinaan ng ating katawan. It is the evangelist's joy that his body is being used for the Lord's praise. For your master. Alipin ka eh. Kaya pagka ikaw ay alipin ng kahina at katamaran, ibig sabihin, ang Panginoon mo ay ang iyong sarili. Ang iyong katawan. Why don't you teach your body, yourself? Bakit hindi natin turuan at tulungan ang ating sarili para sa kapurihan ng ating Panginoon? Do you keep our bodies or your bodies presentable before God? Doing all things for His honor? So, pinapanatili ba natin ang ating katawan ay presentable at katanggap-tanggap, angkop na humarap sa Panginoon? Ito ba'y lagi nating prioridad, mga kapatid? Kung totoo ba talagang alipin tayo ni Kristo? Kagaya ni Apostol Pablo. Remember in 1 Corinthians, ano pong sabi niya? I discipline myself. Right? 1 Corinthians chapter 9. I buffet myself. Sinasaktan ko ang aking sarili. So ito po yung idea na dapat ay na-exercise din po natin. So, again, Christ's praise in our body is our joy. Ito ang kagalakan ng alipin ng Panginoong Hesus. Na ang kanyang katawan ay natuturuan at nagagamit para sa Kanya. Next, Christ's praise, whether life or death, is our joy. So ano po sabi niya sa verse 20 muli? Sabi niya,
as it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage now, as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. So magkaroon din tayo ng perspective na kung saan, mapabuhay man o kamatayan, ang isaisip natin, papurihan siya. Mabigyan siya ng karangalan sa ating kamatayan, mabigyan siya ng karangalan sa buhay natin. Kung tayo pagpapalain pa ng Panginoon ng extension or time sa mundong ito, ang isaisip natin, na i-spend natin ang panahong yan para sa Kanya. Kung tayo man ay mamatay na at dumating na yung oras natin, ito'y para pa rin sa Kanyang kapurihan. Natapos natin ang takbuhin ng buong katapatan. Di po ba? So, one way or another, our trials in life have the same end. Lahat ng pagsubok na pinagdadaanan natin, kung tayo alipin ng Panginoon, iisa ang dulo. There's only one finish line that each one of us are all heading to. Iisa ho ang dulo. Sino po? Si Kristo. Tayong lahat ay mananakbo. Tayong lahat ay mga atleta. Tayo pong lahat ay mga lingkod. Iisa ho ang patutunguhan. Sa kaso ho ni Apostol Pablo, kung ito'y buhay, ang kanyang pagkakapiit ay nangangahulugang ng buhay, it calls him for more souls to evangelize and more saints to edify and encourage. Nagpapaalala sa kanya na kung siya'y pagpapalain pa ng buhay ng Panginoon, ipagpapatuloy niya ang kanyang tungkulin. Ipagpapatuloy niya ang pagkatawag sa kanya na ihatid ang salita ng kaligtasan at palakasin ang mga mananampalataya. Kung ito man ay kamatayan, siya isa sa Panginoon magpakailanman. At ito, ano sabi niya dito sa verse 24 or 23, I am hard-pressed between the two and my desire is to depart and be with Christ, for that is far better. Wala na akong isipin pa. Hindi ko na po problemahin yung magkasala. Hindi ko na po problemahin pa yung mga issues tungkol sa akin ng aking mga kapwa missionary o mga kapwa messengers. That is far better. Sa kaso ko, sabi ni Paul. But, sabi niya, verse 24, but to remain in the flesh is more necessary on your account or for your sake. So, nandun yung certain, sabi nga, yung assurance ni Paul na darating pa rin ang time na siya'y makakapunta sa Filipos. Personal niyang makita, makamusta ang kanyang mga kapatid dito po sa Filipos. So, whether life or death, buhay o kamatayan. Are you seeking the Lord's praise, whether life or death? Baka sa buhay lang, pero sa kamatayan hindi. O sa kamatayan, pero sa buhay hindi. It should be both. Life and death. We seek the praise of our Lord. Ang isaisip natin ang karangalan ng Panginoon. Hindi tayo naglilingkod para sa gantimpalang naghihintay. Tayo'y naglilingkod para sa kapurihan at karangalan ng ating Panginoon. Amen? Hindi ho tayo naglilingkod in a way na ay ako na may pupunta din sa langit at meron pa akong award na matatanggap. Ano? Kumbaga, bonus ho yun mga kapatid na ibibigay ng Panginoon sa atin. Pero, ang mas magandang isipin ho natin sa paglilingkod natin, sa pagpapagal natin bilang isang alipin ng Panginoon, ginagawa ko ito for the Lord's honor. For the honor of my Lord and Savior. For the glory of Jesus Christ. Not for myself. Yan po ang tamang kaisipan. Okay? Kaya ang ating ikatlo is the praise of my Lord, whether by life or by death. That's why in verse 21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay ay si Kristo. Ang totality ng buhay ni Paul ay nakaangkla na sa Panginoon. Ano? Ang buong buhay ni Paul ay nasa Panginoon na. That's why to live is Christ, to die is gain.
Mapabuhay kamatayan, siya sa Panginoon. And from verse 25 po, so para po sa ating huling point, sabi dito, convinced of this I know, that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith, so that in me you may have ample cause to glory in Christ Jesus because of my coming to you again. So, makikita ho natin that ang isa pang kaligayahan po ni Paul, kung ano man ang ipagkaloob sa kanya ng Panginoon, kung sa buhay, ano po sabi niya dito sa verse 22? If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. Hindi lang siya nagpapagal, kundi ito'y isang mabungang pagpapagal para sa kanya. Marami pa siyang mapagmiministeryuhan. Marami pa siyang bahaginan ng gospel. Yet which I shall choose I cannot tell. I am hard-pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. But to remain in the flesh is more necessary on your account. Convinced of this, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith. So that is our fourth, the progress of the body. Not only the progress of the gospel, the proclamation of Christ, the praise of our Master, but number 4, the progress of the body. May pagpatuloy po ng church ang kanyang tungkulin ayon sa kanyang pagkatawag, ayon sa kanyang pagkakabuo. Kung ano po ang purpose ng Panginoon, kung bakit niya binuo ang church, kung bakit niya tinawag ang church. Diba? Knowing that church means called out ones. Mga tinawag. Ang sabi nga, ang hirap magsabi na ikaw ay member ng church without knowing kung ano ba talagang ibig sabihin ng church. Kaya sabi po dun is called out. Ikaw ay tinawag. For what? Hindi ka lang tinawag para umattend. Hindi ka lang tinawag para makapakinig ng salita ng Diyos. Hindi ka lang tinawag para maging member ng church. But you are called for God. You are called to fulfill the mission. Okay? Sabi niya, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith. So, he was certain, Paul, that his imprisonment means more time for the Philippians. Ibig sabihin, may panahon pa siya. At sa panahong ibibigay pa sa kanya ng Panginoon, siya'y magpapagal muli. Siya'y maglilingkod muli para sa mga taga-Filipos. He is filled with joy to continue serving them for their progress and joy hanggat sila'y hindi pa tuluyang umuunlad sa kanilang pananampalataya, hindi titigil si Apostol Pablo. Walang humpay ang kanyang pagtulong, pananalangin, at paglilingkod para sa kanyang mga kapwa mananampalataya. Ito po ang kaligayahan ng isang alipin ng Panginoon, ang maglingkod. Kaya mga kapatid, tayo po ba'y masayang naglilingkod? At tayo po ba'y masayang naglilingkod sa kilala natin? Hindi ho sa haka-haka lamang. Kilala natin kung sino ang Panginoon. Hindi lang natin binabanggit ang Panginoong Jesus, kundi kilala natin siya ng personal. Ayon sa kanyang salita. So, likewise, the Lord's evangelist has the spirit of readiness to take the risks in the ministry for the benefit of others. Kaya ang ganda nga po nung opportunity na ibinigay sa atin na tayo po ay magkaroon po ng gawain sa Cagbalete. At salamat din po sa Panginoon dahil hindi na ho natin po problemahin ang matutulugan. Di ba? Kasi may kubo na. Tiyaya po ng Panginoon. So, the way, sabi nga, yung journey papunta ho doon is matetest ho ang ating sarili. Are you willing to take the risk?
Pusong paglilingkod sa Panginoon? Di ba? Handa mo bang suungin ang mga alon na tatlong palapag ang laki para sa gospel? Kasi ito po ang ibig sabihin, for the progress of the faith. Okay? For the progress and joy in the faith of the church. Let's say may gawain doon. May outreach na po doon. So, we have to take the risk. We have to pass through, sabi nga, doon sa mga alon. Di ba? Para lamang makarating ang mga lingkod ng Panginoon. Kaya, applicable din po yung isang saying na no guts, no glory. Without having the resolute heart to serve, hindi natin mabibigyan ng honor ang ating Diyos na pinaglilingkuran. If that calls for a strenuous service, so be it. Kung ito'y nananawagan ng isang paglilingkod na talagang nananawagan, nagde-demand ng matinding pagsasanay or matinding hamon, mangyari nawa. Kung ito'y nananawagan ng pagkakaloob ng may kaakibat na sakripisyo, mangyari nawa. Sabi dito, if that calls for sacrificial giving, because giving is service. Amen? Ito'y paglilingkod din natin sa Diyos kung paano natin suportahan ang ministeryo. If that calls for a sanctified life, so be it. Kung ito'y nananawagan ng isang pamumuhay na may kabanalan, mangyari nawa. Katulad ng sinabi ni Mary, ng sinabi ng anghel sa kanya na ikaw ay magdadalang tao. Ano pong sabi niya? Be it unto me, according to thy word. As a slave of Christ, as a bondservant of Christ, mangyari nawa ang statement po natin sa lahat ng mga pangyayari, mangyari nawa sapagkat ito ang nasasaan sa salita ng Panginoon. Mangyari nawa sapagkat ito ang kalooban ng aking Panginoon at ako ay kanyang alipin. Brethren, are you willing to take the risks for the progress of the gospel? Are you willing to take the risk for the progress of the saints? Handa ba nating suungin ang mga maaaring panganib, banta sa ating buhay para sa misyon, para sa kaligayahang ito ng isang lingkod? Kaya nga, tama nga yung sinabi ni Pastor Noel, may parang bangkero kapitan, gusto pa niya maging kapitan. So tinitingnan niya pa niya as a challenge yung experience na yon, na suungin yung malalaking alon para lang makabalik sa Kagbalete. So, mga kapatid, so ito yung kaligayahan po ng lingkod ng Panginoon, na ma-experience natin ang marami pang bagay, mahirap man, nakakatakot man, pero para sa ating Panginoon. Amen? Amen. So that is the fourth, the progress of the body. So that the church will continue to evangelize, to serve people, to reach for the lost. Ito po ang kaligayahan ng lingkod ng Diyos. So for our concluding thought, truly the evangelist's joy is based not on the externals nor on the circumstances of life. So paano ba natin i-define ang kaligayahan o ang kagalakan? Joy is not measured by the absence of trials or by the absence of people who are envious toward you. Hindi natin masusukat ang kagalakan sa mga ganitong sitwasyon. But we can define joy sa pamamagitan po ng mga ganitong pangyayari, and it is the joy that is bestowed in you. Ito yung kagalakan na ibinigay sa iyo mula sa Kanya, mula sa Panginoon. And dito natin mapatutunayan na hindi nakasalalay po sa mga pangyayari ang kagalakan, sapagkat ang kagalakan po natin ay walang iba kundi si Kristo. Christ is our foremost and eternal joy
Thus, we minister joyfully, we live joyfully, and at God's appointed time, we will depart joyfully. Amen? Sana ang ating isipin, ipanalangin, ipagpatuloy, mga kapatid, sa buhay natin. Maglingkod tayo ng may kagalakan. Turuan natin ang ating sarili na gawin ang tama at ito'y kagalakan nating gawin sapagkat tayo alipin at hindi tayo ang Panginoon. Meron tayong Panginoon at gawin natin ito para sa Kanyang karangalan. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong salita. Salamat po sa pribilehiyong ito na kami maging lingkod ninyo at patuloy kaming magpasakop sa iyo. Patuloy kaming magpaturo sa iyo sa lahat ng ito na bilang inyo pong alagad, bilang inyo pong alipin, tingnan namin ang lahat ng bagay ayon sa perspektibo na meron po si Apostol Pablo. Na siya'y nagagalak sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kahirapan at ng kanyang pagkakakulong ay nagpapatuloy po ang salita na mangalat at lumaganap at maiproklama ang pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas. At gawin lang lahat ng ito para sa iyong kapurihan. At maging ang iglesia na magpatuloy sa paggampan ng kanyang tungkulin bilang isang iglesia. Salamat po Panginoon. Bilang isang iglesia, bilang bahagi ng church, ito din po ang maging kaisipan namin na tingnan namin ang lahat sa buhay namin na oportunidad para sa paglilingkod at hindi balakid sa aming paglilingkod. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.